Ganito ang naging buhay ng ilan sa pinakamayayamang tao na napunta sa kulungan. Ngayong araw, sisilipin natin ang mga kulungang halos ipinagawa at ipinaayon mismo ng mga milyonaryo at kilalang crime boss para sa kanilang kaginhawaan. Mula sa selda na ginawa para lamang sa isang tao at sa kanyang malalapit na kasamahan na posibleng isa sa pinakamahal sa kasaysayan, hanggang sa mga bilangguang halos pinatakbo nila na parang sarili nilang negosyo kung saan nagagawa nila ang halos anumang gusto nila. Narito ang ilan sa mga pinakamayayamang bilanggo na parang hari sa loob ng kulungan. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Si Juan Gabriel, na ang tunay na pangalan ay Alberto Aguilera Valadez, ay isa sa mga pinakadakilang alamat ng musikang Meksikano. Ang kanyang mga kanta ay naging bahagi ng kultura ng Mexico at noong nabubuhay pa siya, tinatayang umabot sa mahigit $200 million ang kanyang yaman. Pero bago siya naging milyonaryo at isa sa pinakasikat na mga awit sa bansa, dumaan muna siya sa isa sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay, ang pagkakakulong. Noong 1969, nakulong siya sa kilalang Licamberry Prison, isang bilangguan na kinatatakutan ng marami sa Mexico. Inakusahan siya ng pagnanakaw. Sa panahong iyon, wala pa siyang pera o kasikatan. Isa lamang siyang ordinaryong binata na hindi pa kilala ng mundo. Sa simula, inilagay siya sa isang karaniwang selda. Walang anumang espesyal na pribilehiyo, walang luho at kapareho lamang siya ng ibang bilanggo. Ngunit unti-unting nagbago ang lahat dahil sa kanyang pambihirang talento. Nang marinig ng mga gwardiya at kapwa bilanggo ang kanyang pag-awit, mabilis nilang napansin na kakaiba ang lalaking nasa harapan nila. Ang kanyang boses ay naging pahinga at aliw sa gitna ng malupit na buhay sa loob ng kulungan. Dahil dito, labis siyang nagustuhan ng mga opisyal ng bilangguan. Makalipas ang ilang panahon, inilipat siya sa mas maluwag at mas komportableng selda. Nagkaroon siya ng malinis na damit, mas maayos na higaan, at mga pribilehiyong hindi natatanggap ng karamihan sa mga bilanggo. Habang ang iba ay kumakain ng simpleng pagkain ng kulungan, si Juan Gabriel ay nakakatanggap ng espesyal na pagkain. Dinadalhan siya ng mga gwardiya ng mga pagkain galing sa labas tulad ng karne, tamales, matatamis na tinapay at dekalidad na kape. Hindi nagtagal, siya na ang naging pangunahing mang-aawit sa loob ng bilangguan. Madalas siyang magbigay ng maliliit na pagtatanghal para sa mga gwardiya at maging sa mga makapangyarihang bilanggo. Kalaunan, pinayagan pa siyang magkaroon ng gitara upang hindi lang kumanta kundi makalikha rin ng sarili niyang musika. Unti-unting nakilala ang kanyang talento kahit sa labas ng kulungan. Nagsimulang pag-usapan siya ng mga maimpluwensyang tao at ayon sa ilang ulat, maging ang matataas na opisyal ay nagkaroon ng personal na interes sa kanya at tiniyak na mayroon siyang sapat na proteksyon habang nasa loob ng bilangguan. Pinaniniwalaang ang mga koneksyong nabuo niya habang nakakulong ang naging daan upang mapalaya siya noong 1971 bago pa man matapos ang kanyang sentensya. Pagkalabas niya, agad niyang nakuha ang kanyang unang malaking kontrata sa musika. Mula roon ay tuloy-tuloy na ang kanyang pag-angat hanggang maging isa sa pinakamatagumpay na artista sa kasaysayan ng Mexico. Noong 2016, pumanaw si Juan Gabriel at nag-iwan ng napakalaking pamana sa mundo ng musika, kasama ang isang yaman na umaabot sa daan-daang milyong dolyar. Nakakagulat isipin na ang kulungang minsang naging bangungot sa kanyang buhay ang siya ring naging tulay patungo sa pandaigdigang kasikatan. Ngayon naman, lumipat tayo sa mundo ng football. Si Robinho, na ang tunay na pangalan ay Robson de Sousa, ay dating bituin ng Brazilian football na naglaro para sa Real Madrid at AC Milan. Sa kabuuan ng kanyang karera, tinatayang nakaipon siya ng humigit kumulang $50 million. Noong 2022, nahatulan siyang makulong kaugnay ng isang kasong hindi maganda na nangyari sa Italy noong 2013. Gayunpaman, ang bilangguang pinagdalhan sa kanya ay malayong-malayo sa karaniwang kulungan. Inilipat siya sa isang bilangguan na kilala bilang Prison of Celebrities, kung saan nakakulong ang mga dating football player, politiko, at iba pang kilalang personalidad. Ang mga bilanggo roon ay naninirahan sa maluluwag at malilinis na selda. Mayroon silang access sa mga lugar para sa libangan at pahinga na mas kahawig ng recreational center kaysa sa isang tipikal na bilangguan. Hindi rin tulad ng ordinaryong bilanggo, pinapayagan si Robinho na makatanggap ng pagkaing niluto ng kanyang pamilya at ipinapadala mula sa labas. Kabilang dito
ang mga tradisyonal na pagkaing Brazilian, inihaw na karne, at mga lutong bahay na panghimagas. Sumasali rin siya sa mga football tournament sa loob ng bilangguan dahil sa kanyang husay sa laro, nakakuha siya ng respeto maging mula sa mga pinaka-impluwensyang kriminal sa loob. Dahil dito, nagkaroon siya ng halos tuloy-tuloy na proteksyon dahil nakikita ng ilang leader ng gang na kapakipakinabang ang pagkakaroon niya sa kanilang panig. May access din siya sa aklatan, telebisyon at maging sa mga video game. Bukod pa rito, maaari siyang magtrabaho sa hardin ng bilangguan bilang bahagi ng agricultural program. Dahil dito, halos buong araw siyang nakakalabas at nakakapagbilad sa araw, kaya hindi niya gaanong nararamdaman ang pagiging nakakulong kumpara sa karaniwang bilanggo. Ngunit ang isa sa pinakanakakagulat na sistema sa bilangguang ito ay ang tinatawag ng ilan na bersyon nila ng Tinder. May sistema roon kung saan maaaring makakilala ang mga bilanggo ng mga tao sa pamamagitan ng mga litrato at sulat. Kapag nagkaroon ng kasunduan ang magkabilang panig, maaaring bumisita ang mga babae sa bilangguan para sa espesyal na pribadong pagbisita na kahalintulad ng conjugal visit na pinapayagan sa ilang mga kulungan. At ang mas nakakagulat, halos walang limitasyon kung kailan ito pwedeng mangyari. Kapag gusto ng bilanggo, maaari siyang magkaroon ng ganitong espesyal na pagbisita. Bagamat opisyal na nakakulong si Robinho, napakalayo ng kanyang pamumuhay kumpara sa karaniwang bilanggo. Sinamantala niya ang mga kaluwagan sa sistema ng mga bilangguan sa Brazil at dahil na rin sa kanyang pera at kasikatan, namuhay siya sa paraang hindi pa nga kayang maranasan ng maraming taong malaya sa labas. Sa madaling salita, nanatili pa rin siyang may pribilehiyong buhay. Ang pinagkaiba lang, ang kanyang opisyal na tirahan ay isa ng kulungan. Ngayon naman, kilalanin natin si Rolando Florian Felix, ang taong tinaguriang hari ng karangyaan sa loob ng bilangguan. Si Rolando Florian Felix ay isang Dominican drug lord na namuno sa isa sa pinakamalalaking sindikato ng ilegal na ipinagbabawal sa mga nakaraang dekada. Bago siya na aresto, tinatayang umabot sa halos $100 million ang kanyang yaman. At dahil sa napakalaking perang iyon at sa kanyang impluensya, nagawa niyang gawing parang pribadong luxury apartment ang kanyang selda sa Nadjayo Prison. Bago pa man siya tuluyang makulong, nakapaghanda na siya. Tiniyak niyang hindi magiging mas mababa ang antas ng kanyang pamumuhay sa loob ng kulungan kaysa noong nasa labas pa siya. Ayon sa mga ulat, matagal na niyang inalagaan ang kanyang koneksyon sa mga hukom at piskal. Nagbigay umano siya ng malalaking suhol, dahilan upang maging mas magaan ang naging hatol sa kanya. Higit pa rito, pagpasok pa lamang niya sa bilangguan ay naroon na halos lahat ng mga kaginhawaang dati niyang tinatamasa sa labas. Ngayon nga lang ay nasa loob na ng isang selda. May sariling air conditioner ang kanyang kwarto kaya hindi niya kailangang magtiis sa matinding init. Nakasabit din sa dingding ang isang 42-inch na plasma television. Sa tabi nito ay isang refrigerator na puno ng mamahaling pagkain at iba't ibang delicacy na maaari niyang kainin anumang oras na parabang naka-check-in lamang siya sa isang eksklusibong all-inclusive hotel. Ang mga muebles sa kanyang selda ay yari sa mamahaling kahoy na mahogani at espesyal na ipinagawa para lamang sa kanya. Napakalaki rin ng kanyang kama, king size at halos walang ipinagkaiba sa mga kama na makikita sa ilan sa pinakamagagarang hotel sa buong mundo. Mayroon pa siyang sariling koleksyon ng mga libro at mamahaling painting, kaya mas kahawig ng opisina o pribadong silid ng isang mayamang kolektor ang kanyang selda kaysa sa kwarto ng isang bilanggo. Habang ang ibang bilanggo ay napipilitang kumain ng anumang ihain ng kulungan na ayon sa ilang ulat ay madalas na hindi sariwa at kung minsan ay dinadala pa sa malalaking lalagyan, hindi kailanman kumain si Florian Felix ng pagkain mula sa prison kitchen. Sa halip, mayroon siyang sariling mga chef sa loob mismo ng bilangguan. Anumang pagkain ang kanyang gustuhin ay agad nilang inihahanda. Kung gusto niya ng black caviar, walang problema. Kung lobster naman ang nais niya, agad itong niluluto. Sinasabing madalas siyang kumain ng lobster, mamahaling Japanese steak, piling Dutch cheese, at umiinom ng mga dekalidad na alak. Tinatayang umaabot sa halos $1,000 bawat linggo ang kanyang ginagastos sa pagkain lamang. Habang ang ibang bilanggo ay nagtatalo para sa isang simpleng bahagi ng beans, si Florian Felix ay namumuhay na tila araw-araw ay kumakain sa isang 5-star restaurant. May access din siya sa internet. Nakakapaglaro siya ng mga gaming console na ipinasok umano sa bilangguan sa tulong ng mga gwardyang nabayaran.
Nakakonekta ang mga ito sa kanyang telebisyon, kaya komportable siyang nakakapaglaro habang nakahiga sa kanyang malaking kama. Malaya rin siyang nakikinig sa anumang musika na gusto niya, lalo na ang salsa at trap music. Dahil mayroon siyang satellite dish, napapanood niya ang halos lahat ng television channels at iba't ibang entertainment program. Palagi rin siyang updated sa mga balita na para bang hindi siya nakakulong. Ngunit ang pinakanakakagulat sa lahat ay ang mga engranding salusalo na idinaraos niya sa loob mismo ng bilangguan. Regular siyang nag-oorganisa ng mga pribadong party sa loob ng kulungan. Umaagos ang alak, may mga babaeng panauhin, may live music at may sayawan. Sa madaling salita, ang mga bagay na halos imposibleng mangyari sa isang ordinaryong bilanggo ay naging normal na bahagi ng kanyang buhay sa loob ng bilangguan. Sa tulong ng mga gwardya, nagagawa ni Florian na magdaos ng mga engrandeng party na may live music at kasiyahang umaabot hanggang madaling araw. At ang mas nakakagulat, halos walang opisyal na nangangahas na pumigil sa kanya. Mayroon din siyang espesyal na pribilehiyo pagdating sa pagtanggap ng mga bisita. Hindi tulad ng ibang bilanggo na kailangang maghintay ng itinakdang araw at limitadong oras para makadalaw ang pamilya, malaya siyang makatanggap ng mga bisita kahit lampas sa opisyal na schedule ng bilangguan. Sa katunayan, ang kanyang selda ay halos naging isang pribadong luxury apartment kung saan malaya siyang tumanggap ng iba't ibang panauhin, kabilang ang mga pribadong bisita. Ayon sa mga ulat, gumagastos umano siya ng humigit kumulang 3 hanggang 5,000 dolyar bawat linggo para lamang sa pagpunta ng mga model at babae na bumibisita sa kanya sa loob ng bilangguan. May mga ulat ding nagsasabing bukod sa mga profesional na modelo, mayroon ding mga babaeng personal niyang iniimbitahan para sa mga lihim na pagkikita. Dahil sa kanyang napakalaking yaman, nagawa ni Florian na suhulan ang ilang guwardiya upang makuha ang halos lahat ng pribilehiyong gusto niya. Kapag may isang bilanggo na sumuway o hindi sumunod sa kanyang mga patakaran, isang utos lamang mula sa kanya ang kailangan. Pagkatapos nito, ayon sa mga ulat, ang taong iyon ay pinipinsala ng ilang pulis at maging ng ibang bilanggo. Hindi nagtagal, siya na ang kinikilalang pinakamakapangyarihang leader sa loob ng maximum security section ng bilangguan. Kontrolado niya ang malaking bahagi ng sistema sa loob ng kulungan na parabang sarili niya itong organisasyon. Ngunit sa kabila ng kanyang impluensya at kayamanan, dumating din ang kanyang katapusan. Noong 2009, inatake siya hanggang sa makitil sa loob mismo ng bilangguan matapos ang isang alitan sa isang empleyado ng correctional system. Dahil sa kanyang pagkamatay, unti-unting nabunyag sa publiko ang matinding antas ng katiwalian at ang marangyang pamumuhay na tinatamasa niya sa loob ng kulungan sa loob ng maraming taon. Nagulat ang buong lipunan nang lumabas ang buong katotohanan. Doon lamang lubos na nakita ng publiko kung gaano kalala ang kawalan ng batas sa loob ng bilangguang iyon. Sa kasaysayan, naalala si Florian bilang isang taong nagawa ang halos lahat ng kanyang gusto sa loob ng kulungan dahil lamang sa kanyang pera at impluensya. Ngayon naman, puntahan natin ang isang bilangguan na mas kahawig ng isang resort kaysa sa isang piitan. Ang San Antonio Prison na matatagpuan sa isla ng Margarita sa Venezuela ay naging simbolo ng matinding katiwalian at halos ganap na pamamahala ng mga bilanggo sa loob ng kulungan. Dito, ang pera at kapangyarihan ang nagdidikta ng halos lahat ng nangyayari. Ang pangunahing namuno sa lugar na ito ay si Teofilo Rodriguez na mas kilala sa alias na El Conejo o The Rabbit. Isa siyang kilalang crime boss na nagkaroon ng napakalaking yaman at sa ilalim ng kanyang impluensya ay naging sentro ng karangyaan at iba't ibang bisyo ang buong bilangguan. Habang ang karamihan sa mga kulungan sa Venezuela ay kilala sa matinding kahirapan, maruming kalagayan at karahasang kumikitil ng buhay ng maraming bilanggo, ibang-iba ang sitwasyon sa San Antonio Prison. Parang may sarili itong mundo. May malaking swimming pool sa loob kung saan malayang nagpapahinga ang mga bilanggo sa maiinit na araw na parabang nasa isang mamahaling resort. Ang mga selda ng mga makapangyarihang bilanggo ay nilagyan ng malaking kama, plasma television at air conditioner, mga kaginhawaang halos imposibleng makita sa karaniwang bilangguan. Malaya ring nakakapasok sa loob ang alak, mga kamag-anak, modelo, babae at maging ang mga asawa ng mga bilanggo na halos walang mahigpit na limitasyon. Samantala, ang pinakamayayamang bilanggo ay nakakapag-order pa ng pagkain mula sa ibang bansa.
kasama rito ang sariwang seafood, imported na steak at mamahaling dessert. Madalas ding magdaos ng mga barbecue at malalaking handaan sa loob ng bilangguan, mga bagay na para sa karamihan ng mga bilanggo sa buong mundo ay tila imposibleng maranasan. Puro premium din ang mga inuming inihahain mula sa mamahaling whiskey hanggang sa mga dekalidad na champagne. Dahil dito, naging tanyag ang San Antonio Prison sa mga pribadong party na dinadaluhan pa ng mga sikat na musikero at mga babaeng inimbitahan upang magbigay ng aliw sa mga makapangyarihang bilanggo. Ang mas nakakagulat pa, malaya pang nakakagamit ng mga sandata at mobile phone ang ilang bilanggo. Sila ang kumokontrol sa daloy ng pera, bumibili ng iba't ibang serbisyo, nanunuhol sa mga opisyal, at sa katotohanan ay sila mismo ang nagpapatakbo ng buong sistema mula sa loob ng bilangguan. Umabot pa sa puntong may ilang bilanggo na pinapayagang lumabas ng kulungan sa umaga upang asikasuhin ang kanilang mga negosyo. Pagkatapos ay kusa na lamang bumabalik pagsapit ng gabi para matulog sa kanilang selda. Noong 2016, matapos ang pagkamatay ni El Conejo, tuluyan nang nakialam ang pamahalaan ng Venezuela. Binuwag nito ang kanyang kapangyarihan at muling inilagay sa kontrol ng gobyerno ang buong bilangguan. Pagdating ng 2017, isinara na rin ang San Antonio Prison. Ang naiwan na lamang ay ang alaala kung paano, sa loob ng ilang taon, isang maliit na grupo ng mga kriminal ang halos kumontrol sa isang opisyal na bilangguan at ginawa itong simbolo ng katiwalian, kawalan ng hustisya at pagiging tila hindi napaparusahan. Ngayon naman, kilalanin natin ang isa pang hari ng bilangguan, si Joaquin El Chapo Guzman. Si El Chapo ang leader ng Sinaloa Cartel, isa sa pinakamakapangyarihang drug cartel sa buong mundo. Sa kasagsagan ng kanyang kapangyarihan, tinatayang lumampas sa $12 billion ang kanyang yaman. Sa ilang beses niyang pagkakakulong sa Mexico, nagamit niya ang kanyang impluensya upang mamuhay sa paraang hindi kayang maranasan ng karaniwang bilanggo. Habang nakakulong sa Puente Grande Prison, ang kanyang selda ay nilagyan ng plasma television. Mayroon din siyang ilang mobile phone na ginagamit upang makipag-ugnayan sa kanyang pamilya, alamin ang mga nangyayari sa labas, at higit sa lahat, ipagpatuloy ang pamumuno sa Sinaloa Cartel sa pamamagitan lamang ng mga tawag at utos mula sa loob ng kulungan. May sarili rin siyang refrigerator na puno ng mamahaling pagkain, pati pribadong banyo, isang napakalaking pribilehiyo sa loob ng bilangguan. Habang ang ibang bilanggo ay kumakain ng karaniwang pagkain ng kulungan, si El Chapo ay regular na hinahandaan ng premium steak, sariwang seafood, mamahaling dessert na ipinapadala pa mula sa Italy at iba't ibang espesyal na inumin. Madalas niya itong pagsaluhan kasama ang kanyang mga pinakamalalapit na tauhan, kabilang sa mga paborito niyang inumin ang mamahaling konyak at premium champagne na para bang nasa isang pribadong club ng mga milyonaryo sa halip na nasa loob ng bilangguan. May access din siya sa musika, satellite television at maging sa isang maliit na pribadong gym kung saan niya pinananatili ang kanyang pangangatawan. Hindi rin mahigpit ang mga patakaran pagdating sa kanyang mga bisita. Malaya siyang dinadalaw ng kanyang mga kamag-anak at mga babae ng halos walang limitasyon. Dahil sa kanyang kasikatan at impluwensiya, halos lahat ng nasa loob ng bilangguan ay kilala siya. Ayon sa mga ulat at mga usap-usapan, kabilang umano sa kanyang mga naging bisita ang ilang sikat na modelo, television host at iba pang magagandang babae. Maging ang mga guwardiya ay hindi siya tinatrato tulad ng isang ordinaryong bilanggo. Sa halip, marami sa kanila ang nagsisilbi pa sa kanya, sumusunod sa kanyang mga utos, at ginagawa ang iba't ibang pabor para sa isa sa pinakamapanganib at pinakamayamang kriminal sa buong mundo. Sa paglipas ng panahon, lalo pang lumawak ang kanyang impluensya, nagawa niyang suhulan ang iba't ibang opisyal, at hindi lamang ang sariling bilangguan ang kanyang nakontrol, kundi maging ang ilang iba pang detention facility sa iba't ibang bahagi ng Mexico. Nagbibigay siya ng mga utos kung sino ang dapat parusahan, kung sino ang kailangang magbayad at kung ano ang mangyayari sa mga bilanggong tumatangging sumunod sa kanyang mga patakaran. Hindi lamang ang mga bilanggo ang kanyang tinatakot, maging ang kanilang mga pamilya ay sinasabing nanganganib kapag hindi sila sumusunod sa kanyang mga utos. Dahil sa sobrang laki ng kanyang impluensya, dumating sa puntong naniwala siyang kaya niyang gawin ang kahit ano. Bago pa siya tuluyang tumakas, nakapagdaos pa umano siya ng mahigit 40 engrandeng party sa loob ng bilangguan. May alak, mga modelo, live music, at kasiyahang tumatagal ng ilang araw. Sa panahong iyon, ang buong bilangguan ay halos naging isang malaking nightclub.
Ngunit kalaunan, natapos din ang lahat ng kanyang pribilehiyo. Matapos siyang maaresto muli, ipinadala siya sa ADX Florence, ang isa sa pinakamahigpit na supermax prison sa mundo na matatagpuan sa estado ng Colorado. Pagdating niya roon, tuluyan nang nawala ang lahat ng kanyang dating kapangyarihan at espesyal na pagtrato. Mahigit 7 taon na siyang nakakulong sa halos tuluyang isolation, sa ilalim ng napakahigpit na mga patakaran at walang anumang uri ng luho. Ayon sa kanyang pamilya at mga abogado, madalas umano siyang nakakaranas ng matinding psychological at physical na pressure. Sinasabing ginigising siya sa kalagitnaan ng gabi, pinagkakaitan ng sapat na tulog, binubuhusan ng malamig na tubig at kung minsan ay binibigyan ng maling balita tungkol sa kanyang mga kamag-anak bilang paraan upang sirain ang kanyang pag-iisip. May mga ulat ding nagsasabing nakaranas siya ng pambabastos, pamiminsala at matinding pagod na nakaapekto sa kanyang kalusugan. Pinaniniwalaan ng ilan na unti-unti nang humihina ang kanyang mental at pisikal na kondisyon dahil sa tuloy-tuloy na pressure na kanyang nararanasan. Hanggang ngayon ay nananatili pa rin siyang nakakulong doon at marami ang naniniwalang doon na rin niya gugugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay nang hindi na muling maranasan ang normal na pamumuhay sa labas. Ngayon naman, tingnan natin ang isang bilangguan na kabaligtaran ng mga naunang halimbawa. Walang malawakang katiwalian, walang marangyang pamumuhay ng mga kriminal, at walang kapangyarihang nabibili ng pera. Sa halip, ang kakaibang luho rito ay ang makataong pagtrato sa mga bilanggo. Ang Bastøy Prison sa Norway ay kilala sa buong mundo bilang isa sa mga pinakakakaibang bilangguan. Ipinapakita nito kung paano maaaring bigyan ng disenteng pamumuhay ang mga bilanggo nang hindi kinakailangan ng suhol o ilegal na pribilehiyo. Matatagpuan ito sa isang isla sa Oslofjord at dito ikinukulong ang ilan sa mga pinakamapanganib na kriminal sa Norway, kabilang ang mga nahatulan sa pagkitil at hindi magandang bagay. Gayunpaman, ang buong sistema ng bilangguang ito ay nakatuon sa rehabilitasyon at pagbabagong buhay ng tao, hindi lamang sa simpleng pagpaparusa. Sa halip na malamig na konkretong selda, ang mga bilanggo ay nakatira sa mga bahay na yari sa kahoy kung saan bawat isa ay may sariling kuwarto. Wala ring matataas na pader o mga bakod na may barbed wire. Malaya silang nakakagalaw sa buong isla basta't sinusunod nila ang mga patakaran na para bang mga residente lamang ng isang maliit na komunidad. Sa halip na kumain sa karaniwang kafeterya ng bilangguan, sila mismo ang nagluluto ng kanilang pagkain gamit ang sariwa at dekalidad na mga sangkap. Mayroon ding mga hardin at sakahan sa loob ng isla kung saan sila mismo ang nagtatanim ng ilan sa kanilang kinakain. Layunin nitong mapanatili ang masustansya at balanseng pagkain habang tinuturuan sila ng responsibilidad at hindi pa rito nagtatapos ang mga pasilidad. Kapag taglamig, maaari silang mag-ski. May access din sila sa isang Olympic-size na swimming pool. Malaya rin silang makapagkabayo, makapagbisikleta sa sariwang hangin at gumamit ng mga tennis court at malalawak na football field. Bukod pa rito, mayroon pang sariling dalampasigan ang bilangguan kung saan maaaring lumangoy ang mga bilanggo sa malamig na tubig ng fjord. Bukod sa mga pasilidad, nag-aalok din ang bilangguan ng iba't ibang malikhain at pangkulturang aktibidad tulad ng pagpipinta, musika at teatro. Dahil sa mga ito, maraming tao ang nagsasabing mas kahawig ng isang resort hotel ang Bastøy Prison kaysa sa isang karaniwang bilangguan. Pagdating pa lamang ng isang bilanggo roon, hindi niya mararamdaman ang mabigat at nakakatakot na kapaligiran na karaniwang iniuugnay sa mga kulungan. Sa halip, para siyang naninirahan sa isang maayos at tahimik na komunidad, may mga kalayaan, ngunit may malinaw pa ring mga limitasyon. Para sa ilan, para itong isang mapayapang lugar na nagbibigay ng pagkakataong magsimulang muli habang palaging ipinapaalala na naroon sila dahil sa kanilang nagawang krimen. May mga nagsasabi ring ang pamumuhay doon ay kahawig ng paninirahan sa isang komportabling apartment, na may mga kaginhawaang minsan ay hindi pa nararanasan ng ilang masisipag at tapat na manggagawa sa labas. Ngunit ang pinakamahalagang dahilan kung bakit kinikilala ang sistemang ito ay ang resulta nito. Napakataas ng bilang ng mga bilanggong matagumpay na nakapagbabago ng buhay matapos makalaya at napakababa naman ng porsyento ng mga muling gumagawa ng krimen. Habang nasa loob ng bilangguan, tinuturuan sila ng iba't ibang propesyon at praktikal na kasanayan upang paglabas nila ay magkaroon sila ng disenteng trabaho at makapagsimula ng bagong buhay bilang responsableng mamamayan.
Dahil dito, madalas na itinuturing ang Bastoy Prison bilang isa sa mga pinakamahusay na halimbawa ng matagumpay na reforma sa sistema ng mga bilangguan. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin ng maraming bansa kung maaari bang gamitin ang ganitong uri ng sistema sa sarili nilang mga kulungan. At ngayon, gusto naming marinig ang inyong opinyon. Sa lahat ng mga kwentong inyong napakinggan, alin ang pinakanagulat kayo? At bakit? Sa tingin ba ninyo, makatarungan bang magkaroon ng ganitong klaseng pamumuhay ang ilang bilanggo o patunay lamang ba ito na kapag may pera at impluensya ang isang tao, kaya niyang baluktutin ang sistema? Ibahagi ang inyong sagot sa comment section. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang pindutin ang like. Kung may mga puna o opinyon naman kayo, maaari rin kayong magbigay ng dislike. At kung gusto pa ninyong makapanood ng iba pang kahanga-hanga at nakakagulat na kwento tungkol sa pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa mundo, mag-subscribe na sa channel at panoorin ang iba pa naming mga naunang video.